Leticia's POV. Pagbalik sa kasalukuyan. Currently at Veneventura Resort. Stay here for a week with me or stay in my life forever. Gusto niya ba ako sa buhay niya ngayon? Gusto niya ba akong manatili sa kanya? Paano kung di ako lumabas pagkatapos namin ikasal sa opisina ni Attorney David? Nais kong mabuhay ng malaya upang protekta ng aking puso at espasyo para isipin ang lahat about us. Mabilis lumipas sa mga taon, ngunit gayon pa man, sinisisi ko pa rin ang aking sarili sa nangyari sa aking mga magulang. Bulong ko sa aking sarili. Oo, ako ang may kasalanan sa nangyari sa kanila. Lumisan sila sa isang car accident habang hinahabol ako. Kung hindi lang ako tumakas, kung tatanggapin ko lang sana ang kasal na yon, kung sinundan ko lang sila, baka buhay pa sila. Ganyan ka ba kagalit na kasama ako? Napatingin ako kay Steve na nakakunot ang noo habang nakatitig sa akin. You don't need to cry, Leticia. Isang linggo ka lang mananatili dito. After that, you're free to do whatever you want. Aniya bago niya ako iwan dito sa office niya mag-isa. Hindi ko na malayan may luha na pala sa mata ko kakaisip sa nakalipas. I was not crying because I was here and had to stay here for a week. Di naman ako ganun kababaw para lang iyakan iyon. I am free to do whatever I want, ha? Pinunasan kong luha ko at ngumiti. Isang mapait ng ngiti. Paano ko gagawin lahat ng gusto ko nung hindi ko alam kung paano at saan magsisimula ulit? Tanong ko sa sarili ko. Umupo ako sa swivel chair niya at sinandal ang mukha ko sa table para magpahinga. Nakaramdam na ako ng pagod. Napagod ako sa biyahe mula Italy hanggang dito sa Pilipinas. Napagod din ako magbiyahe makarating lang dito sa Veneventura Resort. And one more thing, I'm not feeling well. Masakit ang ulo ko at pakiramdam ko magkakasakit ako. Nanibago siguro sa biglaang pagbabago ng klima. I'll just take rest for a while. Mamaya ko nakakausapin si Steve. I whispered to myself before I dozed to sleep. Steven's POV. She's sleeping, sir. Nagsalubong ang kilay ko na sabihin sa akin yun ni Alice, ang aking assistant. Naisip ko baka galit na galit si Leticia sa opisina ko pero ayan, natutulog. Ito po ang mga gamit niya. Nasa puko ang sentido ko na makita ang tatlong maleta niya na halos sumabog na sa sobrang bukol. And she's still the same, ha? Meron pa pong 2 bag na naiwan sa guard's office pero pinakuha ko na rin. Muling sambet ni Alice. Napaisip naman ako kung ano bang naman ang maleta ni Leticia at ganon kabintog. Pakidala na lang ang mga yan sa private room ko, pati na rin yung bag niya. Utos ko kay Alice na agad namang tumalima. And Alice, please prepare her lunch. Pakidala na lang din sa private room. Giit ko pa. How about the reporter, sir? Nasa baba pa rin po sila, tinihintay kayo. Pinalabas na ho sila ng security team pero nanatili sila naghihintay. Nakabook ko kasi sila ng 3-day stay dito sa Veneventura Resort kaya hindi sila maaaring paalisin nilang basta-basta. Mahabang lahad pa ni Alice na nagpapasakit sa isipan ko. Hindi ko alam ang biglaang pagdating ni Leticia ngayon at hindi ko rin inaasahang ganito ang mangyayari sa pagdating niya. But I'm glad na sa akin kagad siya pumunta pagka-uwi niya. Sa akin nga ba talaga? I'll take care of the reporters. Hayaan niyo na lang sila sa labas. Tumango na lang si Alice at nagpatuloy na. Until now, I'm still thinking about why does Leticia came back. After we got married in Attorney David's office, she ran away. Ni wala akong ideyang gagawin niya yun. At hindi ko rin alam kung saan siya pumunta. But after a month, I was informed that she was already in Italy with the help of certain Ronaldo. Her parents passed away in a car accident 2 days after she runs away. Ako naging abala sa lahat mula burol hanggang sa pagpapalibing sa kanila. I don't know about their relatives kaya naman ni isa walang pumunta sa burol nila kahit si Leticia. I sent her an email about what happened to her family but she did not come home. Her sister Nadia was in jail and not allowed to go outside kaya naman pinalibing ko na rin kaagad ang magulang nila matapos ang 2 araw na burol. What are you planning this time, Leticia? Tanong ko sa sarili ko. Napabuntong hininga ako. Nag-isip ng malalim hanggang bumukas ang pinto at dumating si Amber na may galit na nakasulat sa buong mukha niya. My God, Steven! Paano ko lilinisin ang pangalan mo, ha? Galit na galit niyang saad habang parot parito sa harapan ko. That woman has a name, Amber? Wala akong pakialam. Alisin mo siya sa islang to. Nadadala lang siya ng gulo dito. Kumunot ang noo at nag-init ang dugo ko ng dahil sa pinagsasabi niya. Anong karapatan niyang utusan ako at sabihin sa akin ng mga ganong bagay? Leticia is my wife and you don't have the right to command me on what should I do because I know what is better for myself, my island, and my wife. Galit kong singhal sa kanya.
Nanlaki naman ang mata niya at napaawang ang labi dahil sa pagbulyaw ko sa kanya. Hindi niya yata inaasang sasabihin ko yun sa kanya. So it's true that she is your wife? She asked curiously. I just nodded while staring at her intently. And what about me? How about us? Muli niyang tanong na may hinanakit. There is no us, Amber. You are my secretary and you should stick to your job, understand? Peste ka. Kung gayon, hindi na tayo dapat nagsasalo kung wala tayo, Steven. Hindi mo dapat ako pinaasa para naman hindi ako nagmumukhang sira ngayon. Galit pang sigaw niya sa akin. I told you from the start that I am married, Amber. Hindi kita pinaasa at lalong wala akong pinangako sa'yo. Ikaw tong mapilit. Iginagalang kita bilang isang babae at bilang aking sekretarya, pero palagi mong pinipilit ang iyong sarili sa akin. Natukso ako, oo. Lalaki ako at may pangangailangan din, Amber. Sinubukan ko ay paliwanag sa kanyang lahat para maintindihan niya. Pero mapilit si Amber at ngayon nga, eto siya. Kung umastay daig pa ang asawa. Woman, bakit ba napakahirap nilang intindihin? Really? You got tempted at may pangangailangan ka? Tell me, Steven, ano bang kayang gawin ng asawa mo na hindi ko kayang gawin sa'yo? She asked. Ang kanyang mood madaling magbago mula sa pagiging mataray, biglang naging mapang-akit. Ilang beses na ba kitang napaligaya sa kama? Kaya kitang pasigawin ng paulit-ulit. Ano bang hahanapin mo? I breathed in and out just to control myself. Ayoko mapagsalitaan siya ng di maganda dahil kahit papaano, nirerespeto ko rin siya kahit na nga ba, hindi na nakakatawa ang mga lumalabas sa bibig niya. But women like Amber are hard to handle. Napakakulit at ang hirap paliwanagan. Look, kung kaya mo ko mapasigaw sa kama ng bawat babaeng nakakasalo ko, I am sure that my wife can do that too. Pero alam ng bawat babae ng pakikipagsalo is only our concern. Nothing more, nothing less. I'm sure that my wife should know that too, Amber. We're not in a relationship. You're not my girlfriend or wife. You should stick to your job, not to me and to my personal life, understand? Mataman akong nakatingin sa mata niya. Naubos na ang pasensya ko kaya naman pasensya na lang din kami. Kung hindi niya pa rin maintindihan at ipipilit niya pa rin ang gusto niya. Venaventura's resort's door is open. She can leave immediately. Fine. Baliwalang sagot niya bago nagpupuyos ang kalooban na lumabas na. Ilang minuto ko pang kinundasyon ang sarili ko para lang mawala ang inis na nararamdaman ko bago bumalik sa office ko. And when I looked inside my office, I found Leticia still sleeping. Nakaupo siya sa swivel chair ko habang nakasandal ng noo niya sa table. Mukhang hindi siya komportable. Ito ang pinaka nakakapagod at mahabang araw para sa akin. Bulong ko sa sarili ko bago ko tinapik ang balikat ni Leticia. Hey, pumunta ka sa pad ko at dun ka na matulog? Sabi ko sa kanya pero medyo ginalaw niya lang ang mukha niya habang natutulog pa. Leticia, gising na. Inalis kong buhok na nakaharang sa mukha niya at nagulat ako na makita kung gaano siya kaganda habang natutulog. Tatapikin ko sana ulit sa balikat niya pero minulat na niya ang mga mata. Dalhin mo ako sa kama, Steve. Pagod na ako, tinaantok pa ako. Sabi niya sa akin gamit ang mapang-akit niyang boses. Man, I am still affected by my wife and I am not sure if I can control myself this time. Leticia's POV. Pagkagising ko, nasa kama na ako. Inaantok pa ako at para nagkasakit na ako. Mainit ang sulok na mata ko, pati na rin ang noo ko sumasakit na. Para bang hinahati sa dalawa? Ganun pa may nakita ko pa rin si Steve ng malinaw. He was busy arranging my stuff inside the closet. Kung ako lang, di na ako pagkakabalahan pang tanggalin ang mga gamit ko sa maleta. Pero dahil mukhang sinisipag naman siya, edi sige, gawin niya. It is late for lunch, but you can still eat your lunch there on the table. Bali walang sambit niya nang di nakatingin sa akin. He was still busy facing the closet. Kaya naman, paano niya nalaman nagising na ako? Nakaka-stress ka sa paraan ng pag-ayos mo ng mga gamit mo sa loob ng bagahe mo? You should learn how to... Hindi maganda ang pakiramdam ko? I told him. Hindi ko na rin siya pinatapos pa dahil wala akong balak makipagtalo sa kanya patungkol sa mga gamit ko. Dahil sa totoo lang masama talagang pakiramdam ko and I am not joking. Lumingon siya sa gawi ko. Kunot ang noo bago bumuntong hininga. Mukhang hindi pa yata naniwala, but who cares? Wala namang pakialam sa akin ang lalaking yan. Kaya naman muli akong humiga at bali walang nagtalukbong. I feel cold pero pinagpapawisan ako. Peste, ba't ba ako biglang nagkaganto? Di naman ako sakitin at minsan lang din dapuan ng sakit. Leticia, I told you to eat first before you go back to sleep. And a woman? Are you not going to take a bath? Hindi ko na siya pinansin dahil hinihila na talaga ako ng antok.
Steven's POV. I went beside Leticia when she did not answer me. Hanggang ngayon, napakapasaway pa rin talaga niya. Wala pa rin siyang pinapakinggan at kahit kailan talaga, hindi siya marunong makinig. Ang spoiled niya. At napakasaway na tigre. What am I going to do with you, asawa ko? I asked myself while looking at her intently. Nagtalokbong pa nga't hindi man lang talaga gumalaw. Baliwalang tinanggal kong kumot na nakatalokbong sa kanya. Init-init na nga magtatalokbong pa. Leticia, it's too cold, she said trembling. Kumunot ang noo ko lalo na mapansin kong nangangatal talaga ang labi niya at hindi nagbibiro. Hey, what's happening to you? I asked her. I hold her shoulder and I feel how hot her body was. You're hot. I mean, nainit ka? Are you sick? Muli kong tanong ulit, di naman siya nagsalita. Hinaplos ko rin ang pisngi niya na ngay mamula-mula na. Hindi dahil sa init ng panahon o kung ano man, kundi mainit talaga siya. I started to panic, lalo pa nang mamuluktot siya at bahagyang nanginig. Turn off the AC, Steve. It's cold in here, she told me. Pero peste, the AC is off already at napakainit pa nga rito sa kwarto. What should I do? Are you sick? A fever? Peste naman, Leticia. I don't know how to babysit. Nagmamadaling kinuha kong cellphone ko at agad tinawagan ng kung sino man na nauna sa contact list ko. And sadly, that's Brian, one of my friends. What do you want? I'm busy, dude. I have a lot of work today. And Tony's not helping. Parang galit siya or something pero wala akong pakialam. Hindi ko nga alam kung sino yung Tony sinasabi niya eh. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang asawa kong nanginginig na at napakainit habang nakahiga sa kama. You need to help me. Leticia, my wife is here and she's hot. I told him. So? My Tony is here and she is hot too. No, ibig kong sabihin may lagnat siya. Nanginginig siya at nanlalamig pero ang init ng katawan niya. Anong gagawin ko? Paglalahad ko sa kanya. Pakiramdam ko nga nanginginig na rin ang kamay ko habang hawak kong cellphone. Tumawag ka ng pesting doktor, hindi ako, sira. Anong alam ko sa panggamot ng taong may sakit? There is such thing called doctor and medicine to cure someone who is sick. Matapos niyang sabihin yon, pinutol ko kagad ang tawag. Sa sobrang kaba ko, hindi ko na nga talaga naisip ang doktor. I called Alice and I told her to send my private doctor here inside my pad. Dalawang inuoko ko po rito sa Benaventura Resort kapag narito ako. Isa itong pad na kung tutuusin halos bahay na rin dahil kumpleto sa lahat. At ang isa yung private room ko na malapit lang sa office na siyang tinutulugan ko pag mag-isa lang ako na pumunta. May kalayuan mula sa opisina. Bumalik ako sa tabi ni Leticia at marangin naplos ang noo niya. Napakainit pa rin tulad kanina. Halos mamuta din ang labi niya ngunit kabaliktaran naman ang pisngi niya na namumula. She still looks beautiful even if she's sick. Steve, I'm here baby, I won't leave. Anong nararamdaman mo? Marahan kong tanong sa kanya kahit nakapikit siya tagaktak ang pawis. It's too cold. I can't. Hug me, please. I cursed myself when she begs me to hug her. Natigilan akong saglit at sa malalim na pag-iisip kung gagawin ko ba ang sinabi niya sa akin o hindi. Ito ay isang tukso. I mean, she looks beautiful even if she was sick and that body, she's too sexy. Baka imbes na hagpost lang mauwi sa iba dahil hindi ko may papangakong mapipigilan ang sarili ko oras na mayakap ko siya. It had been 3 years since the last time I hugged her but still, it feels the same. Tatabi sana ako sa kanya at tayakapin pero biglang bumukas ang pinto at sumalubong si Alice na private doctor ko. God! My wife is sick? Kagad kong sabi sa doktor na ngayon nasa tabi ko na rin. Let me check her first. Sagot naman ng doktor. Sinuri niya kagad si Leticia at may kung ano-anong sinulat sa maliit na papel. She has mild fever. Pwede bang malaman ko anong ginawa niya? Para malaman din natin kung ba't siya nilalagnat ngayon. Tanong niya pa na sa akin nakatingin. I don't know. Kararating niya lang halos dito. She came straight from Italy. Hindi siguro dahil hindi ko naman alam kung may pinuntahan pa siyang iba o kung may ginawa pa siya bago siya dumiretso dito. Well, nag-a-adjust pa ang katawan niya sa biglaang pag-iba ng temperatura ng bansang pinanggalingan niya at dito ngayon. Wala kang dapat ipag-alala, normal lang yon. 1 o 2 araw lang magiging okay na rin siya basta mapapainom ka agad ng gamot. Binigay niya sa akin ng mga gamot na dapat inumin ni Leticia at sinabi rin kung anong dapat gawin sakali mang tumaas ulit ang lagnat niya. Dahil hindi naman ako pwedeng lumiban sa trabaho ngayon lalo na't napakaraming investors at sunod-sunod na meeting ang kailangan harapin. Nilipat ko na lang si Leticia sa private office ko. It had been 2 days at sa tingin ko, magaling naman na siya. Katunayan nga niya nag-away na kami agad bago ko pumunta sa conference room para umattend na meeting sa mga bagong investors.
Iniwan ko siya sa private room ko. Galit na galit siya dahil gusto ko na niyang mapunta ng Maynila. Sinabi ko sa kanya manatili dito ng 1 linggo. Mahirap bang gawin yon? Pero daig niya pang nagmamalditang tigre dahil ayaw palayain. Oh my, nakakairita siya. Bulong ko sa sarili habang pinapanood si Amber na busy sa presentation niya. Kakasimula lang halos ng meeting. Mabuti nga't nakahabol pa ako. Though I'm the owner of this island, I still want to be responsible just like the other businessmen. As of now, Beneventura Resort was. Nahinto si Amber sa pagsasalita at nanlalaki ang matang napatingin sa pinto ng conference. Ganon din ang mga investors na narito sa silid kaya naman napalingon na rin ako. But to my horror, that was my wife, Leticia. Oops, sorry! Kagat ng ibabang labi at tila nagulat ding sambit niya. Lahat ng narito sa loob nakatingin sa kanya na halos bumagsak ang panga at may paghanga sa mga mata. Habang ako na may napapamura sa isip ko bago nagpupuyos ang kaloobang tumayo upang sundan siya ng buksan niyang pinto at muling umalis. Peste, Leticia, ang asawa ko, ang kikitil sa akin. Pumasok siya ng conference room at napatigil kami because we were distracted by her. Sinong di mawawala sa katinoan kung sa gitna ng meeting may papasok na napakagandang babae na ang tayong suot lang kulay pulang two-piece bikini. Oh my! I will punish you for this, my beloved wife. Bulong ko sa sarili bago ako tumuloy sa private room ko. Nakita ko pa siya nakatayo sa tabi ng maliit na mesa habang umiinom ng tubig. Nang matapos siya ay nagtatakang tumingin siya sa akin na nakakunot pang kilay. What? She asked curiously. Pagkalapag niya ng baso, ay walang pakialam na nilapitan ko siya at tinagkan. Kahapon pa ako nagtitimpi sa kanya pero ngayon, naubos na niya ang pasensya ko. Bakit ko ba pipigilan ang sarili ko pagdating sa kanya? She is my wife. Steve, what are you doing? Inawakan ko ang maliit niyang bewang at hinila palapit sa katawan ko. Tatanggalin ko sana ang bikini niya pero hinawakan niyang kamay ko para pigilan ako. Hey, what's with you? What are you doing? What's happening to you? Sunod-sunod niyang tanong. Pinawala mo ako sa katinoan, Leticia? Leticia's POV. Pinawala mo ako sa katinoan, Leticia? Yon ang sinabi niya sa akin bago niya hinagkan ang labi ko na naging dahilan para mapahawak ako sa kanyang balakang. Hindi ko inaasahan na hahagan niya ako. Muntik pa akong matumba. Steve? Nauutal ko ng sambit. Pakiramdam ko kinakapos ako ng hininga at nanlalambot ang mga paa ko dahil sa hagkan niya. What am I supposed to do with you, Leticia? Tanong niya at saka sinandal ang noon niya sa noo ko. Nakahawak pa rin ako sa balakang niya. Sinusubukan kong ibalik ang lakas ko. Bigla kasi ako nang hina sa klase ng ginawa niya. I didn't do anything. I answered. Oh really? Inawakan niya ang lace ng bikini ko at ipinaikot ang kamay niya doon. Wala kang ginawa pero tumuloy ka sa conference room na gantong suot mo? Mariin niyang sabi bago hinila ang lace na hawak niya, dahilan upang matanggal sa pagkakatali ang suot kong bikini. Kulang na lang ibalandra mong katawan mo sa mata ng mga investors ko. Giit niya pa. Inawakan ko naman kaagad ang bikini ko na kung hihilahin pang isa ay tuluyan na akong mawawalan ng suot. Peste na Steve. Ano bang problema niya? Bakit ang sungit niya ngayon? For your information, hindi ko sinasadyang tumuloy sa conference room mo. I was planning to go to the beach, kaya lang hindi ko alam kung saan pinto ako daraan para makalabas. Yan naman kasi ang totoo. Sa dinami-rami ng pinto ng hotel na to, nagkandaligaw-ligaw na ako, kaya anong malay ko kung conference pa lang matutuluyan ko. And that's the point. Hindi mo pala alam, pasikot-sikot palabas. Pero umalis ka ng kwarto ng ganyan ang suot mo? At least try to put something that can hide your body? Galit pa rin singhal niya. Well, sa puntong yon tama siya. Nawala rin talaga sa isip ko ang magdala ng roba. Isa pa, nasan ba kasi mga gamit ko? Where are my stuff? Biglang tanong ko. Nagtataka. Ngayon ko lang din kasi naalala na wala ang iba kong gamit sa private room niya. Nasa pad ko. Bali walang sagot niya naman na ikinamangha ko. Ibig sabihin magkaibang private room niya at ang pad niya? Ilan bang tinutuluyan ng lalaking to dito sa isla? He went to the counter and get a glass of wine. Habang umiinom siya, dama ko ang mariing pintig niya sa kabuuan ko. Bigla tuloy ako nakadama ng ilang. Though wala naman akong dapat ikahiya sa katawan ko, pero pagdating kasi kay Steve, nakakailang. Para may ko ano sa mga mata niya na kapag tinitigan ka na, makakaramdam ka talaga ng hiya. Can you, well, I want to swim. Pwede mo ba akong samahan? Naiilang na tanong ko sa kanya. Nakatitig pa rin kasi siya at para napakalalim ng iniisip. Change your clothes if you want to swim.
Baliwalang sagot niya. Ano naman ang gusto niyang suotin ko? Pajama? O baka naman balot saya? My God, Steve! Hindi ko alam kung conservative ka ba or what. Anong gusto mong suotin ko habang naliligo sa dagat? Pajama? Duster? Gosh! Sunod-sunod ko namang singhal sa kanya. I still can't believe na ganyan siya, na may pagka-conservative din pala siyang itinatago sa katawan, kahit na nga ba daig niya pa ang pinakamalakas na kalabaw kung makadasik. I didn't say that, but at least try to wear a decent one. Isang hampas lang ng alon sa'yo, malamang matatanggal na yung suot mo, peste. That does not even look clothes for me. Kunot noong sambit niya naman. It's a bikini if you're not aware of this. And baby, I'm not gonna allow that alon na hampasin ako. Like, duh! Sino matutuwa kapag hinampas ka? Baliwalang sagot ko pa rin. Walang sino man ang pwedeng manakit sa akin, physical man o emosyonal. Kumunot ang noo ni Steve habang nakatingin sa akin bago napahilot sa sentido niya, na para bang ikinawala niya ang lahat na lumalabas sa bibig ko. I am just telling the truth and nothing but the truth. Don't tell me hindi mo alam kung ano ang alon. Pinamewangan ko lang siya habang nakatingin pa rin sa kanya na akala mo'y mananakit ako anumang oras. Yon ay pesting alon, Leticia. Not a human or something na sasaktan ka. And no, hindi ko rin naman hayaang saktan ka ng kahit na sino. Giit niya pa. Pero dahil sa sinabi niyang yon, bahagya akong natigilan. Lumakas din ang kabog ng dibdib ko habang nakatitig lang sa kanya. Did I hear him right? Gagawin niya ba talaga yon? Kaya niya ba akong protektahan sa lahat? And what did you call me? He asked again. Napansin ko pang bahagyang pagising niya na naging dahilan para bumalik ako sa katinoan. Huh? OMG, lutang lang? Did you just call me baby? He asked, smirking at me. Ewan ko kung nakangisi o pinipigilang mapangiti. No, maybe you misheard or what? That's okay, baby. Anyway, it's nice to see you again. Sabi niya sa akin saka ko binigyan ng mabilis na hagkan sa labi. Pagkasabi niya noon, tumalikod siya at iniwan akong nakabukas ng bibig habang gulat pa rin ang isip ko sa nangyari. Steven's POV. Ilang oras na nakalipas, simula nung iwan ko si Leticia sa private room ko. Ilang oras din akong parang sira dito sa loob ng conference room habang nakatingin sa presentation ng investor ko. Di wala man lang pumapasok sa tenga ko at hindi man lang ma-absorb ng isip ko ang mga pinagsasabi niya. My eyes were staring at the board but my mind was occupied by my sexy wife inside my private room. Pinilit kong iwan siya roon kanina dahil hindi ko na kaya pang pigilan ang sarili ko na angkinin siya. Nakuha ko ulit ang labi niya and still, siya ang pinakamatamis. Peste? Tahimik akong napapabulong nang sumagi sa isip ko ang imahe ni Leticia. Ilang araw pa lang siyang narito pero samot-saring emosyon na ang nararamdaman ko. Paano pa ako magsasama kami sa iisang bahay? Siya ang magiging kahinaan ko? Bulong ko sa sarili ko. Any question, Mr. Steven? Panay ang tingin ko kay Mr. Rosario, isa sa mga bagong investors ko dito sa Buenaventura Resort. He's also the one who presents something in front of us but sadly, I did not listen. Mr. Steven, muli niyang saad. Tumikim ako at maring napatitig sa kanya. I think, oh my, ang isip ko nasa kanya pa rin. I think, kailangan ko munang makita ang asawa ko. Munti ko nang suntukin ang sarili ko nang dahil doon. Pero matapos yon, agad din akong umalis. Kailan pa nagulong isip ko? I went back to my private room where I left Leticia standing beside the countertop. I shook my head when I saw her smiling at me in my mind. Oh my, nababaliw na yata talaga ako. When I opened the door, her smell welcomed me. Mula sa sala maging sa kusina, hanggang sa countertop kung saan ko siya iniwan, amoy na amoy ko pa rin ang halimuyak ng natural niyang bango. Leticia? Sigaw ko nang hindi siya makita. Pumunta rin ako sa silid. At isa pang silid kung saan ako nagtatrabaho minsan. Ngunit wala siya. Wala rin sa banyo at wala din akong narinig na sagot mula sa kanya. I called Alice and asked her if she saw Leticia going outside the hotel at sa kasamang palad dinaanan lang daw siya na masungit kong asawa kanina. What is she wearing? Kuryosong tanong ko pa rin sa kanya. A bikini, sir. She's also holding a towel. Magsuswimming ho ata. Aniya na ikinabuntong hininga ko naman. Nagpaalam na rin ako kaagad kay Alice at agad na umalis upang hanapin ang magaling kong asawa. Hindi ko na talaga alam kung paano ko ba rerindahan ang leeg ng babaeng yon upang magtanda. She is stressing me out at halos 3 araw pa lang siyang narito niyan. It is almost 5 in the afternoon. Hindi na masyadong mainit ang araw at wala na rin masyadong naliligo sa dagat.
Medyo may kalakihan na kasi ang alon, lalo na kapag pahapon na. Ngunit nang ilibot ko ang mga mata ko, hindi malang nakita si Leticia. Malamang di naman yun lalayo. Kaya, where are you, Leticia? Pasalubong kong tanong sa aking sarili at naglakad na papunta sa music bar kung saan maraming nagkakasiyahan. May live band kasi roon at halos lahat ng turista pumupunta roon dahil din sa alak at mga babae din na turista. I was about to order something when suddenly I saw a familiar image of a woman dancing with a man. Ang kamay nito ay baba nasa kanyang balakang. Nakahapdos. Tayong likod ng babae ay nakikita ko dahil nakatalikod siya sa akin. She's wearing a familiar bikini and a tiny waist. Sana ako na lang yung lalaking kasayaw niya. Pero nang tumalikod siya at tumarap sa akin, nagulat ako at sinumpa ko siya sa isip ko. That tigress? Halos sigaw ko. Kagad akong lumapit sa kanya at walang pakialam na hinila siya wala sa lalaking kasayaw niya. Pakiramdam ko yung init ng buong katawan ko dahil sa namumuong galit na nararamdaman ko. Hey, I'm dancing, she said. Siya pa yata ang galit, but I smelled some alcohol on her. Namumula na rin ang mukha niya at halos gumewang na rin. I want to dance, giit niya pa. Pilit hinihila ang kamay niyang mahigpit kong hawak. We will dance later, I whispered to her ears. Walang pakialam na binuhat ko na siya at naglakad papunta sa pad ko kahit na nga ba nagpupumigla siya para makawala. Wait for your punishment. Sisiguraduhin kong hindi ka makakalakad ng 1 linggo. Giit ko pa bago napangisi nang dahil sa ideyang pumasok sa isipan ko. And yes, hahayaan ko siyang matikman ang parusang nararapat sa kanya. Leticia's POV. Put me down, sigaw ko. Nakaramdam ako ng hilo at mas nado ko na hilo dahil sa ginawang pagbuhat sa akin ni Steve. Oh gosh, I said put me down? Utas ko ulit saka hinampas ang kanyang pangupo. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ko nang bahagya niyang hinila pababa ang suot ko at pinalo ang pangupo ko. OMG! Naramdaman ko ang init ng palad niya sa paghampas niya sa akin. Hindi lamang yun, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko nang dahil sa ginawa sa akin ni Steve. I told you to behave, Leticia, but you did not listen. Pagkasabi niya noon walang pakialam na ibinagsak niya ako sa kama. Sinamaan ko siya ng tingin dahil pakiramdam ko, lalo ko nahilo. Ngunit kakaiba ang init sa katawan na nararamdaman ko. I felt my body burning inside. At parang gusto kong hagkan si Steve ngayon. Gusto ko siyang makuha. Gumapang ako sa kama, habang matamang nakatitig sa kanyang madilim na parang gabing mga mata. I want you, Steve. I don't know why and what is happening to me but my body needs you right now. Sabi ko sa kanya. Would you mind if I dance in front of you? I asked him and then smirked. A strip dance. Do you want that? Kahit ako nalilito sa mapangakit kong boses. Nakarami ba ako ng inom kanina kaya ganito ako ngayon? As far as I remember, I just took 3 shots of La Lusuria Cade or the last drop drink in the music bar. Inabot sa akin yun ang kasayaw ko kanina at dahil libre hindi ako tumanggi. What did you drink? Balik tanong niya. Napairap naman ako. Unti-unting nawawala ang hilo ko pero lalo nag-iinit ang katawan ko. Hindi ko na siya sinagot. Magsisimula na lang akong ikembot ang balakang ko sa harap niya na mapang-akit. Don't tell me uminom ka ng last drop. Tanong niya ulit. Pero ngumiti lamang ako. I sway my hips at dandang tinanggal ang hook ng pang-itaas ko. Dinig ko ang mahina at sunod-sunod niyang pagmumura pero wala pa kailam at wala ring balak pansinin ang mga pinagsasabi niya. Nang tuluyan kong matanggal ang hook, dahan-dahan ko yung tinaas sa ere na sinundan niya naman ang tingin. Pinaikot-ikot ko pa yun sa ere sabay ng pagsasayaw ko sa harapan niya. Oh my baby, pinahihirapan mo ko. Sambit niya na parang nasasaktan habang nakatitig sa harapan ko. Inawakan ko ang kamay niya at nilagay yun sa akin. Kitang-kita sa mata niya ang kasabikan at pagpipigil. Mas talo pang dumagdag sa init na nararamdaman ko ang marahas niyang paglunok dahil kitang-kita ang pagtaas at baba ng Adam's apple niya. Nakagat ko pa ang pang-ibabang labi ko habang patuloy na sumasayaw. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko pero gusto ko siya. Napamura siya at saka ko hinila papunta sa kanya. Kung tamang hinala ko, nakainom ka ng alak na ang side effect ang pataasin ng kapasidad ng isang tao. Hindi mo makokontrol ang init mo. Mawawala ka sa katinoan at ang tayong nasa isip mo at hangad mo lamang ay ang makipagsalo. And based on your movements and the fire in your eyes, you want me so bad, baby.
You'll get mad at me tomorrow at ngayon pa lang, magsasorry na ako. Di dahil sa gagawin ko sa'yo, kundi dahil sa pananakit ng katawan mo. But baby, I want you so bad. Do. Get ni Steve bago muling akong sinalakay at makalipas ng ilang sandali sabay na abot ang sukdulan. Daig ko pa ang rantang gulay na kusang bumagsak sa kama matapos kong maabot ay kapitong Gloria kung sabihin ng iba. Ngunit bago ko tuluyang gupuin ng pagod at antok, naramdaman kong hinagka ni Steve ang noo ko at hinagpos ako na mahigpit. Tapos may binulong siya sa tenga ko ng 3 salita na nagpangiti at nakatulog ng mapayapa. I love you, Leticia.